Samantala, mga otoridad puspusan ang paghahanda sa worst-case scenario, lalo't tumataas ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Kalagayan ng mga alagang hayop kabilang din sa mga pinatututukan. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Pinaigting pa ng mga otoridad ang worst-case scenario planning dahil sa panatili sa Alert Level 3 ng Bulkang Kanlaon. May posibilidad pa rin kasi ng mas malaking pagsabog na maaring magdala ng malawakang ashfall, pyroclastic flow at lava flow. Sa ngayon, tinatayang aabot sa higit 20,000 individual ang apektado sa 21 barangay sa Negros, kung saan 9,000 ay nasa evacuation centers. Naipabot na sa mga apektadong residente ang 26 na milyong pisong tulong mula sa DSWD. Hindi rin hayaang maiwan sa paglilikas ang mga alagang hayop kung saan magkakaroon ng animal shelter. Sa Bago City, hinikayat ang pagkakaroon ng donation management team para sa mas maayos na pamahagi ng tulong sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Inihahanda na rin ang paglalatag ng 200 tent bilang bahagi ng tent city sa Barangay Napoles para sa mga evacuee. Ang Department of Health nakatutok sa kalusugan ng mga evacuee at prioridad ang water sanitation at hygiene. Bakas naman ang epekto ng pagsabog ng bulkan kung saan nakita ang mud flow sa Abaga Falls at Twin Falls sa Sitio Gintubdan, Barangay Araal, La Carlota City sa Negros Occidental. Una nang isinailalim ang buong probinsya ng Negros Occidental sa state of calamity, kaya't pabibilisin ang paglalabas ng Calamity Fund, Quick Response Fund at pagpapatupad ng price freeze. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.